hindi ka kasi sumagot, minsan nagiging totoo na yung mga akusasyon sa'yo. Kapag hindi ka sumagot, nagiging totoo na. Kapag hindi ka sumagot, nagiging totoo na. After that, ilang beses na siyang hindi dinidma niya. Kaya mga ibang kongresista, galit na galit sa Vice President. Ano daw yun? Disrespect daw yun sa mga kongresista yung hindi pag-attend ng Vice Presidente para depensa ng kanyang budget. May isa pang kongresista na dahil sa hindi siya nag-attend sa budget deliberation, dapat mag-resign na daw ang Vice Pangulo. I don't wanna do this, but since naman. siya na yung nagsabi, Akala mo naman, ang galing nung dating niya. Akala mo naman anong bubunutin eh. Dali, dahil dahil siya na nagsalita at may banat siya sa akin, lalabas ko ng ebidensya ko. Antayin natin, ano ba ebidensya mo, madam? Tingnan ko nga ebidensya mo. Ha? Suriin nga natin ebidensya mo, madam. i-turn over ko na yung envelope. Nakatutya yan, drama. Turn over ko na yung envelope. Putang! Leche! So yun, na-offend ang ilang kongresista sa hindi pag-attend ng Vice President sa public hearing sa Kamara. So ito ngayon, nagpahayag na ang Vice Pangulo na mag-a-attend siya sa budget hearing sa Senado. So ang tanong, ano sa tingin niyong reaksyon ng mga kongresista? Dinedma ng Vice President ang budget hearing sa Kongreso. Ngayon, mag-attend si VP sa Senado. Ano ang pakiramdam ng ilang kongresista? Ano sa tingin niyo? May magagalit ba? Hindi kaya ang iba dyan parang lalong pagdisrespeto? I-comment nyo ko, no? Para bang sampal sa mukha sa mga ibang kongresista? Ano sa tingin nyo? Okay, so ito, nakalagay dito sa balita na kaya hindi nag-attend, sabi ni VP Sara. I have already said before why we no longer will participate in the budget deliberation of OVP at the House of Representatives. Because I've said only two people decide there, Congressman Saldico and Congressman Martin Hernandez. Kaya dahil dito, wala rin mangyari kahit depensahan niya yung kanyang budget o VP budget, dalawang tao lang ang nasusunod yan, sabi ng VP, kaya hindi siya nag-attend. So, dito naman ngayon sa Senado, ano ang ini-expect ng Vice Presidente? Umaasa pa rin ba siya na ibabalik yung dati niyang proposed budget? Umaasa ba ang Vice President na madagdagan yung budget niya? Kasi sa ngayon, 733 million na lang ang kanyang na-approve na budget sa Kongreso. So, itong pag-attend niya sa Senado, umaasa ba siya na madagdagan? Ang sabi ni VP, she does not expect any increase to the OVP's approved budget despite her forthcoming presence at the Senate deliberation. Hindi niya na inaasam na madagdagan pa. So, bakit pa siya mag-attend? Baka out of respect. Kasi nga, wala namang sa mga senador, wala namang mga senador na medyo may masamang salita kay VP Sara. Kaya, respect begets respect. Love begets love. Ganun. Kaya mag-attend lang siya. So, ito ang kanyang statement. With the 700 million
we will see what's been left and we will work around that budget of the OBP. But definitely, we will continue with whatever budget we have. Wow! So, ang ganda ng kanyang perspective, ano? Kahit nabawasan na, okay lang. Kung magkano man yan, titignan namin kung paano namin yan magamit para sa pagtulong sa nangangailangan. So, sabi nga niya, kahit zero budget, okay lang sa kanya. So, dito ngayon, depende na sa mga senador. May nabasa akong statement ni Senator Joel Villanueva. Parang hindi katanggap-tanggap, sabi ni Senator Joel Villanueva, na ganun na lang kalaki ang nabawas sa budget ng Office of the Vice President. So sabi ni Senator Villanueva, let's see what will happen pagdating ng budget dito sa Senado. So, I hope na may magagawa pa. Ano sa tingin nyo? Okay na ba yung 733 million o dapat na madagdagan? Comment nyo ko, no? Ang number one na apektado, ang number one na talunan dito sa pagdikit sa budget ay ang mga taong nangangailangan ng tulong. Kasi yung 1.29 billion na binawas para sa social services yun. So, tinanggal ng mga kongresista ang 1.29 billion na proposed budget ng OBP, tinanggal nila, inilipat sa DSWD at sa DOX. So, nandun pa rin yung pera. Inilipat lang sa ibang ahensya, hindi na ang OBP ang magsasagawa yung pagbibigay ng social services. So, ano ang masasabi nyo? Dapat bang ibalik ng mga senador? Kaya bang ibalik ng mga senador yung na-realign na budget ng Vice Presidente? Palagay ko, pwede. Kasi, kaya nga may lower house, may upper house. So, tingnan natin sino. Maliban kay Senator Joel Villanueva, sino ba ang mga posibleng tutulong para maibalik yung proposed budget? O kung hindi man maibalik yung 2 billion, madagdagan, di ba? Mas maganda sanang madagdagan kasi ang makikinabang yan, yung taong bayan. Yung nabibigyan ng burial assistance, medical assistance, yung libreng sakay, yung daming proyekto ng Vice Presidente yung magaganda. Kaya yung pagbawas sa budget na ito, ang VP Sara, sabi niya, okay lang. Kung anong ibigay nyo, yun ang gamitin namin. Kaya lang ang kawawa, ang taong bayan. Yung 10 satellite offices ng Office of the Vice President, for the past 2 years, ang dami nang lumalapit doon, ang dami nang natutulungan. Ang statement ng Office of the Vice President, so more than 2 million people ang natulungan ng OBP sa kanilang social services. So ngayon, nawalan sila ng 1.29 billion, kawawang taong bayan. Kaya sana, ang mga senador makagawa ng hakbang para maibalik yung 1.29 billion or kung hindi man madagdagan. So, umaasa tayo kay Senator Joel Villanueva. Sino pang asahan natin? Mag-comment kayo. Ako lang, maisip ko lang is Senator Amy Marcos. Di ba best friend sila? Eh, sana may magawa si Senator Amy Marcos. Senator Bongo, Senator Robin Padilla, Senator Bato. Marami namang kaibigang senador itong si VP Sara. Kaya ako, umaasa lang ako nito So, ibig sabihin nun, hindi totoo. Nagiging totoo lang kasi hindi sumasagot. So, kaya nga, ang gagawin ninyo, lahat ng paratang,
ibabato ninyo. Para magsawa na sumagot, tapos sasabihin niyo, kaya hindi sumasagot kasi totoo. Di ba? Gago! Nahuhuli ka sa sarili mong script, sir. Nahuhuli kayo sa sarili ninyong mga bibig. Ganun talaga yun. So kailangan mong, kaya ka nga po may forum dito para mabigyan po lahat ng tsansa ng equal opportunity na magsalita at ipaliwanag po yung mga problema sa concerns na hinaharap ng agent. Bukod sa 2022-2023 confidential funds ng OVP, may motu proprio inquiry din ang House panel sa umano'y pagpalya ng DepEd sa ilalim ni VP Duterte na Grabe, no? Yan lang ginagawa nila. Punahin ng OVP, punahin ng DepEd. Lahat sa mga yan, sabi nga ni BP, wala nang nagagawang trabaho dahil sa kapupunta dyan sa Congress. Pero yun lang ang target nitong kamera na ito. Mantakin mo wala namang nangyayaring. Kaya nga, yung proprio na yan? Lintik na proprio na yan? Sino ba yung animal na yan? Ang ibig kasi sabihin yan, kusa. Parang kusa nilang, kahit wala naman talagang issue, kusa nilang iniimbestigahan. Puro DepEd at saka OVP lang. Obvious naman kayo. pag-deliver ng good condition computer units sa kinauukulang users nito. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Di ba? Ganyan kagago yung mga yan Halatang halata di ba? Eto, sinagot naman ni BP Sara Duterte yan. Eto lang, Wait lang. Sandali lang, Madam BP, etong si Madam BP, sinagot niya si Gloria Mercado. Naku po, ito. Ipakita rin natin, in fairness, para sa patas na pagbabalita, dito lang sa Banateros. Na ipakita natin ang, ito. Wait lang. Okay? Play. Ongoing House probe. Actually, a minutes ago, former DepEd Undersecretary Gloria Mercado says you gave her envelopes containing 50,000 each from February to September 2023 when she was with Hope or the Health Orchestrate Positive Learning, a DepEd project. She believes it could be to influence her decision as Hope. Your response po? Dapat siguro kung mag-akusa siya ng ganyan, dapat may papel siya. Tulad ng ako, pag inaakusahan ako, pag sumasagot ako, binibigay ko yung papel. Yan, ebidensya. Yan, sabi ko naman sa inyo, yan ang pinaka-importante, di ba? Kaya nga tayo mga vlogger, dapat bago tayo kumagat sa issue, meron tayong ebidensya, hindi lang yung kwento-kwento. Kasi nagmumukha ng sinungaling pagkakwento-kwento lang di ba? At saka ibig sabihin, talagang chismoso lang ang datingan. So dapat talaga laging may ebidensya. Huwag tayong tumulad kay Gloria. Si Aling Gloria. Nautusan lang bumili ng suka sa kanto. Biglang meron na siyang daladalang envelope. Yung envelope niya, yun ang ebidensya niya. Kita mo, mantakin mo, may dala ka lang envelope. Daling ko kaya to sa camera. Sabihin ko kaya ito ay binigay ni Tamba. Kunwari lang di ba para tayong tanga nun? Ano ebidensya mo? Envelope. Anong laman ng envelope? Wala. Bakit? Sobrang bait ko, pinamigay ko na pinamigay ko na sa taong bayan. Meron nga kaming ginawang community service diyan sa District 3 ng Maynila. Sa barangay pinamigay ko na lahat yun. Itong envelope na binigay sa akin. Pwede ko bang sabihin ganun? Mukha akong tanga pag gagawin ko yun. Gloria Mercado is a disgruntled former employee of the Department of Education. Maniniwala kayo sa isang disgruntled na tao? Bakit kanyo? Bakit ba? Bakit ba kasi yan? Bakit ba walang kwentang empleyado yan? She was let go because of loss of trust and confidence sa Office of the Secretary. Okay. Una niyang ginawa, well, hindi ko alam kung anong nauna, pero naka-strike 2 siya sa akin. Ang una niyang ginawa, nag-solicit siya
ng 16 million pesos sa isang kumpanya on paper using my name without any authorization from the Department of Education. Ibigay ni JC sa inyo mamaya yung papel. Kalagay dun. Nagsolicit. Pangalawa, noong nag-school visit ako sa Cebu, May lumabas na niyan, ha? May ebidensya ng pinresenta ang Office of the Vice President. Ha? Yan ho, may papel na. May papel na po yan na sinasabi na talagang nagsulisit at pirmado mismo ni Gloria. O, di umano. Yun ang sabi ni Office of the Vice President. merong lumapit sa akin na teacher. Sabi niya sa akin, Inday Sara, masakit sa loob namin na mga teachers kami na nasa field. Tapos merong humahawak ng teacher items na wala dito sa aming probinsya o wala dito sa aming region. So, pinakwento ko siya. Iyon naman yung purpose ng aking mga school visits, di ba, sa iba't ibang lugar naman sabi ko, one-on-one tayo, kwento mo lahat sa akin. And then it turned out, ang HR mismo ng Department of Education, our undersecretary, took a teacher item from Region 7, nilagay niya sa central office for a non-teaching task. Nako. Ginawa niyang executive assistant. Grabe. Niya. Ang apelido nun, Villar. Meron niyang paper trail. So, nung bumalik ako sa central office, tinanong ko, totoo ba na meron tayong teacher item galing sa Region 7 na nandito sa atin? Totoo daw, nasa HR. HR pa mismo ang gumawa ng parang injustice sa teachers namin sa field. So on that second point, hindi ko na pinalampas. Yan. Sinabihan na siya na there is a loss of trust and confidence. And you should go. And then she said na pwede bang mag-retirement na lang ako instead na paalisin ninyo ako. Kasi ang tagal ko na, matanda na ako. And then sinabihan siya, okay, sige. You go. Grabe, no? Bait pa man din ni BP Sara Duterte, no? Kesa na pinagre-resign niya na kasi nakadalawang nakadalawang kagaguhan na, ika nga. Na pareho ay merong ebidensya. Meron ng papel na lumabas dyan na talaga nga namang una yung nagsusulisit, kaya nga may tawag sa kanya. Siya po ang Solicitor General. Bakit? Nagsusulisit eh. Hindi, meron ako nakita nakakatuwa sabi ng picture na to Solicitor General. Ito, papakita ko lang sa inyo, ha? May nakita kasi ako Sabi ko, grabe naman kayo bakit kanyo ganito ang picture na lumabas? Kasi Solicitor General daw siya. Ayan. Bakit? Nagsusulisit siya lagi. Yan ang sabi, sabi ni BP Sara Duterte. Yan. Solicitor General. Pangalawa, naglipat daw ng empleyado sa maling paraan. Kasi siyempre may tamang paraan yung paano maglipat at nabuking ho. So sa madaling salita ho, ginamit yung palakasan, siyempre ayaw ni BP Sara Duterte nun. Tapos anong nangyari, pinagre-resign na lang niya. Mag-resign ka na kasi we lost trust and confidence sa'yo. Sabi nung Solicitor General, sabi niya, Ma'am, matanda na ako, huwag yun naman akong pag-resignin kasi siyempre apektado yung kanyang pension. Patapusin nyo na lang po ako. Patapusin nyo lang po ako para pensionado ako. Ang bait pa ni BP Sara Duterte, pinayagan niya pa. So she's a disgruntled former DepEd employee. At yan yung dalawa na rason kung bakit siya pinaalis. May papel yung 16 million na solicitation niya. May papel yung teaching position sa region. Grabe, sinusolicit mo 16 million. Grabe, sponsorship. Dinaig mo pa yung mga yung mga sugal sa social media. Pag gusto nila mag-sponsor ng mga influencer. Na kinuha niya. And my experience sa kanya,
Ayoko, factual lang ako ayoko atakihin yung pagkatao niya. Pero when she was HR of the Department of Education, meron kasi akong time dyan for our USEX and ASEX na hindi execom. So, pinapapunta ko yan sila kung sino man yung merong concern, sino yung may problema, pumunta kayo sa akin, mag one-on-one tayo. So, one of those times na one-on-one kami, siniraan niya yung isang USEC, isang ASEC ng Grabe, no? Department of Education. Chismosang baka... Chismosa pa pala to, naninira. Siniraan niya pa kay BP Sara Duterte yung isa, ha? Apaka-grabe rin talaga nito ni Madam. Hindi lang Madam Solicitor General. Bago pa lang kami nun. In fact, pag-alis ko, 2 years lang kami, very, very new. Na nagulat ako, kasi HR ka eh. Pag HR ka, hindi dapat ikaw yung mag-cause ng away-away sa loob ng institusyon. Dapat ikaw yung... Itsura pa lang kasi ni Solicitor. Mga ganyang itsura di ba? Hindi, kasi tingnan yung itsura. Nakakita mo na kagad sa itsura pa lang kung... Alam mo na kagad ang karakas eh. Sabi ni Bibi Sara Duterte, nasa HR ka pa man din, naninira ka ng kapwa mo. Sa tanong, mga kababayan, yung mga ganyan bang itsura, nasa karakas niya ba yung manira? Ayun na yung sumagot. I-comment nyo dyan kung nasa karakas niya manira. Tuloy. Maging peacemaker. But siniraan niya yung isang ASEC and isang USEC sa akin mismo. Grabe, nagulat ako. Alam ko yung mga ganyan. Uso yan nung panahon ni Mocha. Hindi, uso yan yung naninira. Ang daming naninira kay Mocha nun para matanggal sa PCO. Mga USEC, mga ASEC pa yun doon. Kaya naman, Ay, isa lang masasabi ko sa inyo dyan. Grabe talaga eh. Talay. Why attack the ASEC or the USEC sa kanilang pagkatao? Hindi naman trabaho. And then, ganun din ang ginawa niya. Nung umalis na siya sa Department of Education because of the 2 points, lumipat siya sa Senate. One of the offices of the senators din, nandiyan yan siya ngayon. And yung isang kaibigan ko doon sa Senado, narinig namin na sige na siya atake. Inaatake niya si Michael Poa, si Reynold Monsayak, si Gerald Chan. Iyan ngayon yung nakapangalan sa kanyang statement. Kaya kami, nung nagbasa siya kanina ng statement, hindi na kami nagulat. Kasi naririnig na namin. Grabe, ugali pala na talaga niya manira. Grabe naman ate. Ikaw talaga. Ikaw talaga. Grabe. Ikaw talaga. Grabe naman. Talay. Sa opisina, dyan sa Senate, yung mga pinagsasabi niya after she was let go. I think, hindi lang siguro niya matanggap na kasalanan niya kung bakit siya pinalayas sa Department of Education. Pero hindi... May kilala akong ganyan. Yung nag-apply kay Pangulong Duterteng Vice President, tapos tinanggal. Hindi naman tinanggal, hindi tinanggap. Sa madaling salita, busted. Ngayon, grabe ang bitter. Parang ganito si Solicitor General. Porket tinanggal, hindi naman tinanggal, disgruntled. Disgruntled pala. Ewan ko kung ano ba yun. Basta, siya po ay pinaalis. Yun na lang, pinaalis. Ika nga. Yung talaga namin matanggap na magsusolicit ka sa isang private company on paper 16 million. And then, kukuha ka ng teacher item sa field, gagawin mong EA sa central office. Hindi pwede yun.
VP, in relation to that, since you brought up yung names po ni Attorney Poa and Attorney Monsaya. So during the probe earlier, she said that yung reason daw kung bakit daw siya nilet go ng DepEd nyo po was that she disagreed daw with Attorney Monsayak's suggestion that bidders in the DepEd computerization program just discuss it among themselves to avoid failed bidding. Ngayon ko lang narinig yan. Sa kanya ko lang narinig yan. Pero ako ang nagsasabi, kasi I was the one who fired her out of the Department of Education. Grabe. Yung dalawang rason na yon, ang rason kung bakit siya pinaalis sa Department of Education. And as I said, may papel yon. Ibibigay namin sa inyo ang papel. Ang HR record ni Villar, nasa Department of Education din. In fact, hanggang ngayon si Villar nasa region. Kasi sinabihan niya yung region bago siya umalis na ilagay yan sa region, wag yan sa teaching position. Pero that person is holding a teaching position. Oh, grabe, no? Oh, gets nyo na. So, sa madaling salita po talaga, mga kababayan, hindi ko katiwa-tiwala ito si Solicitor General. Di ba? Ngayon, hindi ko alam kung kanino nakarating kasi ngayon nagtatrabaho daw to sa isang senador. At ngayon nga daw, ang ginagawa nitong Solicitor General na ito ay sinisiraan daw ang ilang mga tauhan ni VP Sara Duterte. Okay? Siguro, may isang senador dyan. Alam naman natin kung sino senador yun. Hindi na natin kailangan pangalanan. Sinasabi nga ni VP Sara Duterte, in due time, kasi sabi niya, isa lang ang kumukumpas dito sa mga senador na si Ontiveros, si Trillanes, at saka si Franz Castro. Sabi ni VP Sara Duterte, may isang kumukumpas lang. At may isa silang bossing, ha? At mukha na itong si Solicitor General ay nautusan na alam mo yun, maging witness laban dito kay VP Sara Duterte para sa kanyang para naman alam mo na yun, para masira kasi siyempre kung ikaw ga naman tinanggal ka siya, alam mo yun, tinanggal ka, sabihin na natin tinanggal kasi pinaalis siya to resign, okay? To mag-resign. Pero ang talagang doon, tinatanggal ka kasi nga may mga bad record ka na. Aside from sa bad record mo, nagsulisit ka, di umano, may nilipat ka na mali ang proseso, tapos naninira ka pa, toxic ka, ibig sabihin, di ba? Gago! Meron ba kayo alam sa kumpanya nyo na ganyan, toxic? Di ba? Pag toxic ka sa trabaho, dapat ka na talagang tanggalin. Yung mayat maya, bubulong sa'yo at ikikwento yung katrabaho niya. Di ba? Kayo. Meron talagang pinanganak na ganyan eh. Yung kesa na trabaho ang asikasuhin, ang inaasikaso yung kapwa empleyado. Kung meron kayong kilalang ganyan, pwede ba isulat nyo dyan sa comment section? Ngayon lang kayo makakaganti. Doon sa katrabaho nyo. Si ganito. Parang si si Solicitor General. Meron akong katrabaho. Ganito siya, pareho niyan, toxic. Porket ako ang paborito, kasi ako yung sumusunod. Sisiraan ko na. May kilala akong ganyan. Kasi alam mo minsan ang mga boss minsan kung sino yung masunurin, kung sino yung loyal doon sa trabaho, kung sino yung tapat sa kanyang trabaho at masipag, yun ang pinapaboran. Naturalmente. Ikaw, puro ka chismis. Puro ka intriga. Puro ka paninira. Tapos magagalit ka ngayon pag hindi ka gusto nung leader mo. Gaga ka pala. Hindi siya. Yung mga katrabaho ninyo. Gagat gago pala kayo. Kung nagtatrabaho kayo na maayos, magiging favorite din kayo.
ang problema, excuse me po. Ang problema sa inyo, hindi nyo nga ginagawa ng maayos yung trabaho ninyo, panay paninira ninyo, panay papangiintriga ninyo, sa tingin ninyo, bobo yung leader ninyo para hindi maamoy yun. Diba? Oh. Ha? Gago! Alam mo, sa totoo lang, maraming ganyan. Yan nga yung sinasabi ni VP Sara Duterte. Eto daw si Solicitor General, ganyan daw ang pag-uugali. Pati mga Yusek Asik na hindi naman dapat niya pinakikialaman ay pinakikialaman niya. Alam mo, usong-uso yan sa government office, yung siraan. Kasi sa government office, lalong-lalo na kung ikaw ay, marami akong alam na ganyan. Kasi nung panahon nga ni Mocha, di ba? Meron kasi tayo mga tinatawag na yung career officer, ibig sabihin, na-appoint sila doon not because of the president, the sitting president, but because meron silang kontrata na mahaba. Sabihin, even mawala yung presidente na sitting at that time, tuloy-tuloy ka kasi nga ikaw ay nakakontrata, career officer ka, di ba? Problema pag yung mga appointed officer o kunwari mga katulad na ni Mocha, minsan nagagalit sila, parang sino ka ba? Wala kang karapatan dito. Ako naghirap dito. Ang tagal ko ng director dito. Bakit hindi akong inappoint na ASIC? Ikaw, sino ka ba? Artista ka lang. Board star ka lang. Tapos bigla kang, porket inano ka kaagad ni Digong. Assistant secretary ka kaagad. Siguro. Ganyan. Mga ganyan, mga chismoso, mga hindi nila matanggap di ba? Marami yung ganyan. Kuwari, hindi ko dapat maging Yusek. Kasi ganito ka, wala kang pinag-aralan. Wala kang ganito. Porkit sip-sip ka lang. Yan, ganyan sabi nga nito, di ba, 40 years na daw siya sa gobyerno. 40 years na daw siya. Ibig sabihin, eto yung mga tipong may karir na. Mahaba na yung karir. Tapos biglang may papasok na bagong sekretary, may mga i-appoint na sarili niyang tao. Usong-uso yan sa gobyerno, yung biglang nagagalit sila dun sa mga bit-bit ng sekretary. Siyempre ikaw, sekretary ka Ala naman ang pagpasok mo, hindi mo bibit-bitin yung mga tapat, mga loyal mong tauhan na kasama mo na ever since. Ibig sabihin, tumingin ka pa lang, alam na ko na iuutos. May mga ganun Kailangan yun ng ganun sa opisina Di ba? Hindi na kailangan magpaliwanag ni VP Sara Duterte. Alam na kagad ng mga tauhan niya kung ano yung gustong mangyari ni VP Sara Duterte. Kasi nga, matagal na niya lang kasama si VP. Minsan, yung mga mapapride, yung matataas ang ego. Ako, nagtatanong lang Solicitor General. Kasing taas ba ng kilay mo yung ego mo? Hindi, ako nagtatanong lang Kasi minsan nadadama yung kilay sa ego Kasing taas po ba ng kilay ninyo yung ego ninyo? Na, bakit ganito? May mga bagong inappoint na mas malapit kay VP Sara Duterte. Ako yung matagal na dito. Ako ang reyna ng kalakaran dito sa loob ng DepEd. Hindi natin alam kung anong kalakaran yun. Pero alam mo yung mga ganon. Di ba? Ayan, tanong tuloy dito, Madam. Kasing taas po ba ng kilay niyo yung ego nyo? Ako yung nagtatanong lang Alam nyo, mali yung pinasok ninyo. Kung meron man nagdidikta sa inyo at nagsasabi sa inyong, sige, kaming bahala sa'yo. Kami nang bahala sa'yo. Kami nang bahala sa karir mo. Kami na, ako na. Basta ito lang sabihin mo, ito lang ang gawin mo. Madam, tandaan mo, VP Sara is the best example. Siya po ang best example na malapit pero ginamit. Siya po ang best example dyan. Malapit pero ginamit, at nung hindi na magagamit, nilaglag na. Kaya sa inyong mga witness, kuno,
na ginagamit kayo ngayon at akala ninyo forever kayong pagpapalain, mag-ingat-ingat kayo dahil hindi forever yung mga amo ninyo sa posisyon. Darating ang panahon, sila ho ay mawawala sa posisyon. Ikaw, yung dangal mo, yung honor mo, o yung honor mo na inilagay mo o pinusta mo sa taong bayan na nabuking ngayon, forever mong daladala yan hanggang sa huling hinga mo. Daladala mo yung honor na yan. It will not be, alam mo yun, it will not be removed from you. Pero yung mga bumulong sa inyo, hindi forever yan nandyan. Mawawala yan. But the honor that you have wasted because of fake allegation or accusation, dala-dala mo yan hanggang pag alam mo yun, pag higa mo sa huling higaan mo. Yun lang po. Kaya babalaho ito sa mga witness pang lalabas kuno. Kayong bahala dahil yung honor ninyo masisira. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay wala